Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Pagkalipas ng ilang oras na biyahe, ay dumating din sila sa Calatagan, Batangas. Isang lumang bahay na may malaking bakuran ang sumasalubong sa kanila. "Dito nakatira yung girlfriend mo?" Tanong ni Jessica kay Ethan. Tumango ang lalaki. "Sinong kasama niya rito?" "Ang mama niya. Tara na." Ani Ethan. Binitbit nito ang mga gamit ni Alexandra. "Wala bang mumu rito?" Pabulong na tanong ni Alexandra sa kanya. Nakasunod na sila kay Ethan na nauna na sa kanila sa pagpasok sa kabahayan. "Ang tanda mo na para maniwala sa mga ganyan." Nakangiting sabi niya sa pinsan. Imbis na sumagot ay yumakap sa Alexandra sa braso niya. Mas matanda sa Alexandra sa kanya, ngunit mas matangkad siya rito. Malinis ang loob ng bahay. Halatang alagang-alaga. Kulang lang siguro sa pagpipintura sa labas. May kalumaan na mga gamit, ngunit maayos naman. Matibay din ang flooring kahit na kahoy yun. Walang lumalangit-ngit na tumapak sila. Sa sala, ay sinalubong sila ng isang ginang na sa tingin ni Jessica ay nasa 60 anyos. "Ethan!" Nakangiting nilapitan ng ginang si Ethan. "Akala ko'y matatagalan ka pa." "Nangako ko kay Ada na babalik ako agad, manang." Narinig niyang sagot ni Ethan na nakatalikod sa kanila ni Alexandra. "Siya na ba yung idolo ng nobya mo?" Nakangiting tanong ng ginang habang nakatingin sa kanya. "Opo, manang. Siya po si Jessica Perez." Ani Ethan na nilapitan siya. Kasama niya po yung pinsan niyang sa Alexandra. "Magandang araw ho." Nakangiting bati ni Jessica sa ginang. "Abay, nagsikain na ba kayo? Malamang inapagod kayo sa biyahe. Tara na't may niluto kong kakanin kanina." Pag-iestima sa kanila ng palangiting ginang. "Pwede ko ho bang makilala yung girlfriend ni Ethan?" Magalang na tanong ni Jessica sa ginang. "Abay, oo naman. Pihado matutuwang alaga ko kapag nakita ka." "Manang, pakisamahan na muna sila sa kwarto ni Ada. Ipapasok ko lang tong gamit nila sa guest room." Baling ni Ethan kay Manang. Dinala sila ni Manang sa ikalawang palapag na katulad sa sala ay napakalinis. Hindi usong alikabok sa bahay na yon. Sa kwartong pinakamalapit sa hagdan huminto si Manang. At si Ethan naman ay naglakad patungo sa dulong kwarto sa pasilyo. Marahang kumatok si Manang sa pinto at isang ginang ang nagbukas ngayon. Sa tingin ni Jessica ay nasa early 50s ang ginang. Maganda to kahit na halatang lungkot sa mga mata. Marahil itong ina ng girlfriend ni Ethan. "Laida, ito ng idolo mo, anak." Nakangiting pagpapakilala ni Manang kay Jessica. Agad nang ngumiti ang ginang na tinawag na Laida ni Manang. "Salamat at nakarating ka, iha." Mangiyak-ngiyak pang sabi sa kanya ng ginang. "Walang anuman po." Binalingan ni Jessica si Alexandra. "Ito nga po pala yung pinsan kong sa Alexandra." "Magandang araw ho." Magalang na bati ng pinsan niya. "Ako si Adelaida Corpus. Tawagin na lang niyo akong Tita Laida." Pinatuloy sila ni Tita Laida sa silid at kamang nasa gitna ay nakita ni Jessica ang isang babaeng napakaganda ngunit namumutla. "Siya si Ada, ang nag-iisa kong anak." Sabi ni Tita Laida. Nakangiting tumingin to sa anak at anumang sandali ay batid niyang tutulo ang luha ng ginang. Wala naman sigurong ina na gustong mawala ng anak.
Ngunit may mga bagay na hindi hawak ng kamay ng isang tao. 3 years ago, naoperahan na si Ada. Noong mga panahong yun, ay 10 taon ang taning ng doktor sa kanya. Ngunit itong mga nakalipas na buwan inanghina siya. Sobrang sakit para sa isang ina na makitang anak mong parang kandilang nauupos, na parang dahan-dahang kinukuha sa'yo. Umiiyak si Tita Lyda, kaya hindi to makapagsalita ng maayos. Si Manang nakasama nila sa kwarto ay tahimik ding lumuluha. Si Ethan ay kasama na rin nila sa silid at tahimik lang din, nakayuko, kaya hindi alam ni Jessica kung umiiyak din ba. A few months ago, her doctor said she has glioblastoma, stage 4 malignant brain tumor. It's a rare disease, kaya ang sakit na tinamaan pa ng ganoong sakit yung anak ko. Yung 10 taong naging 1 taon, naging 1 buwan at ngayon nga, 1 linggo. Ayaw na kasing sumailalim ni Ada sa panibagong operasyon. She also refuses to have chemotherapy. Ang sakit nun sa akin. Dahil kung ako magdidesisyon, lalaban ako. Lalabanan naming dalawa yung sakit niya. Tita, tama na. Ani Ethan na nilapitan ang ginang at hinahagod ang likod ng huli. Parang nanonood ng soap opera si Jessica. Ang problema, hindi scripted ang pangyayari. Ang lahat ng linya ay hindi kinabisa kundi galing talaga sa puso. Sa puso ng isang inang naghihintay na lang ng oras sa paglisan ng kanyang anak. Her heart was breaking at the scene. Parang naisa niyang umalis sa kwartong yon dahil sasabog sa lungkot ang puso niya. Ngunit hindi siya makagalaw. Pasensya na. Hinging paumanhin ng ginang sa kanila na mahimasmasan. Wala yun, Tita Lyda. We understand. Naglakad si Jessica palapit sa kama, naupo malapit kay Ada. Ngumiti siya na magmulat ang mga mata si Ada. Napangangato na masilayan siya. Oh my, Jessica Perez? Kung hindi paos at nanlalambot ang tinig nito, matatawag na yung sigaw. Ida felt overwhelmed upon seeing her. Masarap pala sa pakiramdam ang may nagpapasaya. Wala siyang pinagsisihan sa pagpunta roon. Hi Ada! Nakangiting bati niya sa babae. Oh, is this real? Baka nananaginip lang ako. Hindi pa rin makapaniwala nitong sabi. This is real. Ethan brought me here. Your boyfriend loved you that much. Nagawa niya akong dalhin dito. God! Bulalas ni Ada, saka binalingan si Ethan. Akala ko nagbibiro ka lang yung sabihin mong gagawin mong lahat para makilala ko si Jessica. I will do anything for you, honey. Nakangiting sagot ni Ethan. Sa ilang sandali, inainggit si Jessica kay Ada. Ilang babae ba nakakatagpo na lalaking mamahalin sila ng sobra? Isa si Ada sa maswerteng yon. Binalingan siya ni Ada. Pasensya ka na kung naistorbo ka namin, ha? Nakangiting sabi nito. Walang problema yon. In fact, I will be staying here for a week. What? Really? Seryoso? Makakasama kita ng 1 linggo? Nanlalaki ang mga matang tanong nito. Oo, seryosong seryoso. Wow, thanks Jessica. Hindi ko alam kung mainggit ako o malulungkot para sa kanila. Ani Alexandra kay Jessica. Nasa malawak na bakuran sila kasama sina Ethan at Ada. Nakaupo sa wheelchair si Ada dahil hirap na tong maglakad na mag-isa. Si Ethan ay nakaupo naman sa isang outer chair katabi ng girlfriend. Doon nila napiling magmerienda. Sila ni Alexandra ay nag-ayos ng tent dahil gusto raw siyang makita ni Ada na naglalaro ng volleyball kahit sandali lang. Mainggit ka na lang daw sobrang lungkot na ng ambience. Sabi niya, ikaw, hindi ka ba naiinggit? Mahinang tanong na Alexandra. Paano ko maiinggit? Ang hirap kaya ng sitwasyon nila.
Nakalabing sagot ni Jessica. At least si Ada, nakatagpo na lalaking mahal na mahal siya. Kawang lahat lang ng lalaki sa mundo katulad ni Ethan. Lahat na babae kontento at masaya. Komento ni Alexandra. Hindi na nagkomento si Jessica. Ngumiti na lang siya. Nang matapos sila sa pag-aayos ng tent, ay nilapitan nila ni Alexandra ang magnobyo. Okay lang ba talaga, Jessica? Nag-aalalang tanong ni Ethan sa kanya. Oo naman, para naman to kay Ada eh. Nakangiting sagot niya. Isang game lang. Excited na sabi ni Ada. Tumango si Jessica at pumesto na. Si Alexandra ang kalaban niya. Magaling din sa volleyball ang pinsan niya. Ngunit mas may ensayo siya kaya alam niyang lamang siya. Nakakahiya naman na miyembro siya ng national team sa volleyball at matatalo siya ng pinsan sa habi lang ng paglalaro niyon. Huwag ka masyado mag-effort, Kaz. Baka tamaan ako sa noo. Natatawang biro ni Alexandra. Hindi ako pwedeng matalo, Kaz. Nakakahiya. Natatawa rin niyang sagot. Nang magsimula na silang maglaro, ay nakikita ni Jessica sa gilid ng mata na palakpak si Ada. Masayang-masaya talaga to sa pagdating niya. Ang hindi alam ni Ada ay mas masaya si Jessica. Ngayon niya lang nalamang may ganoon pala siyang side. May kakaibang init na dulot sa puso niya ang kaalamang siya ang dahilan kung bakit masaya si Ada. Pawis na pawis sila magpinsan nang matapos ang laro. Inabutan sila ni Ethan ng towel. Thanks, Ania. Kain na kayo? Sabi naman nito. Kakain talaga kami. Nakakapagod. Singit ni Alexandra. Dito ka na lang sa tabi ni Ada. Sabi kay Jessica ni Ethan. Tumayo ito at lumapit sa upuang katabi ni Alexandra. Siya naman ay pumesto sa tabi ni Ada tulad ng sinabi ni Ethan. I really can't believe you're here. Nakangiting sabi ni Ada kay Jessica. Nginitian siya ni Ada. Paano nga pala kita naging fan? Volleyball player din ako sa school dati. Kaso hindi kinaya ng katawan ko kaya pinagkasya ko na lang ang sarili ko sa panonood ng mga volleyball liga. When I saw you playing for SBU, I like you immediately. Iba ang galaw mo sa lahat ng players. Hindi na ako nagduda nung ma-MBF ka. Nakangiting pagkukwento ni Ada. Thanks. Magaling lang siguro talagang trainer ko. Pagpapakumbaba niya. Malakas ka talaga. Kahit anong galing ng trainer, kung hindi magaling ang tinuturuan, wala rin. Gusto ko sanang mapanood ang laban niyo sa Asian Volleyball League. Kaya lang, baka hindi na ako umabot. Ani Ada na lumungkot ang ngiti. Don't say that. Hinawakan niya ang kamay nito. Magpalakas ka. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, Ada. Everyone is willing to fight for you. You should fight too. Ngumiti si Ada at niyakap siya. Tama na yan. Dapat masaya tayong lahat dito eh. Saway ni Alexandra sa kanila. Ang ginagawa at pinag-uusapan nating lahat ay hindi dapat yung nakakalungkot dahil nakakapanghina yon. Cheer up guys! Bumitaw si Ada kay Jessica at nilingon si Alexandra. Tama ka. Siya nga pala. Ang galing mo ring maglaro ng volleyball. Player ka rin? No? Ani Alexandra na sinabayan pa ng pag-iling. Businesswoman ako. Ani to sa kangumiti. You're amazing. Puri pa rin ni Ada. I know. Thanks. Pabirong sabi ni Alexandra na ikinatawa nilang lahat. Kinagabihan ay nanatili muna si Jessica sa kwarto ni Ada. Pareho na silang nakadamit pantulog. Nagkukwentuhan sila habang sinusuklayan ni Jessica ng buhok si Ada. Hindi tulad ng ibang cancer patients, hindi nalagasan ng buhok si Ada dahil hindi ito sumailalim sa chemotherapy. Ada, bakit ayaw mo na magpagamot? Curious na tanong ni Jessica na bagong kaibigan.
I'm still under medication. May mga gamot pa rin akong iniinom. Giit nito. No, I mean chemotherapy. Huminga na malalim si Ada. Kapag nag-chemo ako, lalo na lang ako manghihina. Eventually, I'll die. Doon pupunta yung lahat. Mapapaaga lang yun sa akin at tanggap ko yun. Hindi ko alam kung kaya kong tanggapin ang mangyayari pag lumabas na sa akin ang side effects ng chemotherapy. Kaunti na lang yung panahon ko sa mundo at lalong hindi ako mag-i-enjoy kung sasailalim pa ako sa ganoong klaseng gamutan. Ayoko maalala kong lahat bilang isang babaeng walang buhok, hinang-hina. Naiintindihan ko na. Sabi ni Jessica, saka to inakbayan. May punto rin si Ada. Hindi lang ang cancer cells ang papatayin ng chemotherapy, kundi pati na rin ang matitinong cells na mayroon to. Hindi maganda ang mga epekto ng chemotherapy at sa ganoong paraan ay lalo lang tong madedepress. Ayoko mahirapan silang lahat dahil sa akin. Gastos lang din ang chemotherapy, tapos mamamatay lang din naman ako. Ang gusto ko lang itanggapin na lang din ni mama yung gusto ko. Hanggang ngayon, pinipilit pa rin nila ako ni Ethan na magpa-chemo. Ang tigas ng ulo nila. Ani Ada saka ngumiti, ngunit malungkot yon, mapait. Kahit anong tago ang gawin ng babae ay nakikita yon ni Jessica. Kasi mahal ka nila at gusto kanilang makasama na mas matagal pa. Alam ko, Ani Ada, namamasa ang mga mata. Ako rin naman. Pero dahil hanggang dito na lang ako, gusto ko masayang alaala yung babaunin ko. At ganun din sila. Ang gusto ko maalala lang nila yung magagandang pangyayaring pinagsamahan namin. Mahirap kasi yun, Ada. Ang hirap-hirap magpaalam sa taong mahal at pinapahalagahan mo. May mga taong nawawala, may bagong darating. Ganun talaga eh. Yun ang cycle ng mundo. Kaya ikaw, Jessica, huwag ka matatakot magpaalam sa isang tao kahit gaano pa kasakit. Anyway, alam ko namang matapang ka eh. Nagawa mo pa talaga magpayo ha? Pabirong sabi niya. O siya, magpahinga ka na. Hindi ka raw pwedeng magpuyat sabi ni Tita Lyda. Bukas na lang natin ituloy ang kwentuhan. Hinalika ni Jessica si Ada sa pisngi at saka lumabas sa kwarto nito kung nasaan naman si Tita Lyda. Naghihintay lang pala to sa labas ng pinto. Narinig ko yung sinabi niya. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Tita Lyda. Parang gusto na ring umiyak ni Jessica, ngunit nagtimpi siya. May point po yung anak niyo, tita. Mas mahihirapan siya sa side effects ng chemotherapy. Nang umiyak ang ginang, iniyakap niya to at ang luhang pinipigil niya ay kusa na lang tumulo. Na makabawi silang dalawa ay nagpaalam na rin siya. Pagdating sa guest room ay hilik na Alexandra ang naabutan niya. Ang liit-liit na babae, ang lakas sumilik. Reklamo niya habang nakatingin sa pinsan. Sinubukan niya matulog ngunit hindi niya magawa. Gusto niyang busalan ang bibig ng pinsan, ngunit tinimpi niyang sarili. Lumabas si Jessica ng silid at nagtungo sa bakuran. Dilaw ang ilaw doon mula sa poste sa labas. At mula sa kinatatayuan, ay nakita niya si Ethan na nakaupo sa built-in na outdoor set na gawa sa kahoy. Hindi ka rin makatulog? Tanong ni Ethan na mapansin siyang papalapit. Ang lakas humilik ni Alexandra? Napapailing niyang sagot na ikinatawa ng lalaki. Naupo siya sa tapat ni Ethan. Kamusta si Ada? Tanong nito maya-maya. Okay naman. You know what? Your girlfriend is a thought woman. Paano mo nasabi? Nakangiting tanong ni Ethan. Hindi siya takot magpaalam. Aniya sa yumuko. Isang bagay na mahirap gawin. It's hard to say goodbye, especially when you know there's no going back. Pero siya kaya niya. Hindi ko alam kung paano niya yun nagagawa.
Hindi ko rin alam kung bakit ganoon siya katapang. Ani Ethan, saka nag-iwas ng tingin. Naiiyak ito. Ayaw lang ipakita sa kanya, ngunit nahalata naman ni Jessica kaya wala rin. Dahil sa totoo lang, hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung kaya kong wala siya sa buhay ko. Kung pwede lang na wag na ako matulog, gagawin ko para lang masulit yung oras sa bawat kasama ko siya. Kung kinakailangan kong ipalit ang buhay ko para sa buhay niya, gagawin ko rin. Kaya lang hindi naman ganun ang kalakaran ng mundo. So, I might as well accept her decision. Kahit ang hirap ng araw-araw para akong papanawan ng ulira tuwing may isip ko na anumang oras mawawala siya. Inihilamos ni Ethan ang mga palad sa mukha. Damang-dama ni Jessica ang sakit na iniinda nito. Huwag mong ipakita sa kanya na nalulungkot ka. May hirapan din siya. Hanggang nandito siya, kasama natin. Bigyan natin siya ng maraming magagandang alaala. Para sa atin din yun. Dahil ang iiwan niya sa atin ay yung mga ngiti niya. Yun ang gusto mangyari ni Ada, Ethan.